Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo." Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ikalimang linggo ng 40 araw. Eksaktong susunod na Biyernes ay ang pagpapakasakit at pagkamatay na ng ating Panginoong Hesukristo, kung saan ngayon ay narinig natin sa ating ebanghelyo na ninais na siyang patuhin muli ng mga tao doon sa templo, pero tumalilis o umalis si Jesus. Nais siyang batuhin dahil sa kanyang pagpapahayag ng katotohanan. Nais siyang batuhin ng mga tao dahil lamang hindi nila matanggap o hindi katanggap-tanggap itong mga sinasabi ni Jesus. Parang talagang nagpantig ang kanilang mga tenga at sa sobrang galit ay ninais nilang patayin si Jesus. Pero nanatili si Jesus, nanindigan sa kanyang ipinapahayag dahil ito ang katotohanan. Kaya ganun po kahalaga na dapat mismo tayo, kapag alam natin kung ano ang totoo, tiyakin natin na ito yung katotohanan. At kapag tiyak na natin, kaya nga sa ating pong pananampalataya, hindi lang tayo basta bininyagan para maging Katoliko na sinasabi. Hindi nagpapatuloy ang ating pagsasaliksik, nagpapatuloy ang ating pag-aaral, pagdalo sa mga Bible studies, pagdinig sa mga katisismo, mga aral ng simbahan, kasi hindi yun nagtatapos na bininyagan ka na, tapos na. Pero kapag nakikwestiyon ang ating pananampalataya, ang bilis nating bumigay. Hindi sapat na araw-araw lang tayong nagsisimba. Dapat meron tayong matibay na pinanghahawakan, at ito ay ang lalong-lalo na ang salita na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo.
Ito ang magpapatatag sa ating pananampalataya. Ito ang magpapatatag sa mga panahon na kung saan tayo po ay susubukin o sadyang sinusubok dahil marami po ang hindi makakatanggap ng katotohanan. Panindigan mo kung ano ang katotohanan kahit mag-isa ka na lang. Kailangan maging matibay yun. Kaya sabi ko, napakahalaga nitong pundasyon na ito na ibinibigay sa atin ni Jesus. Kahit isa ka na lang. Kung ito ang katotohanan, panindigan mo. Hindi pwedeng mabali o baliin natin ang katotohanan dahil lamang mas marami ang nagsasabi ng kasinungalingan. Sa panahon natin ngayon, no, hindi ko alam kung sumusobra na ba tayo sa kalayaan. Tandaan niyo po, no? Ang sabi ni Jesus, ang kalayaan ang magpapalaya o ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Pero kamusta nga ba tayo ngayon? Yung lalo na ang panahon natin ngayon, yung era ngayon, na ang dami natin mga sinasabing, be sensitive sa feelings ng iba. Be sensitive, no, doon sa nararamdaman ng iba. Kung kaya, hindi na natin madiretso kung ano ang dapat na marinig ng mga tao. Lagi na lang tayo nakadepende sa kung paano nila ito gustong marinig. Ang dami na nating label na ginagamit para lamang maapis natin, para lamang hindi natin masaktan ang damdamin ng ating kapwa. Ilagay lang natin sa konteksto po dito. Kasi maging ang salita ng Diyos, binabago natin yung pamamaraan para lamang mas maiugnay natin. No? Ang pakikiapid. Yan ang katotohanan. Ang pakikiapid, kasalanan. Kung ano man ang ngayon, no? Naalala nyo pa ba minsan, no? Kasi lately nagkaroon tayo ng mga issue na naman, no, tungkol sa pamamaraan. Kasi ngayon, kahit ang mga kabataan, laging karapatan namin. Lagi na lang puro karapatan natin na wala naman na sa tamang konteksto. Ang simbahan bilang ina ay didisiplina sa atin. Kapag dinidisiplina tayo, nasasaktan tayo. Pero sa pamamagitan niyan, diyan din tayo natututo. Ang pagnanakaw, maliit man o malaki, pagnanakaw. Hindi natin pwedeng i-justify na, piso lang naman to, 100 lang naman ito. Yung iba nga, milyon-milyon eh. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Paano ba? Gaano ba tayo katapang magsalita? Pagdating sa katotohanan, kasi marami sa atin matapang, ibig sabihin malakas ang loob pagdating sa chismis. Malakas ang loob pagdating sa kasinungalingan. Kaya pa nga nating umembento ng kwento. Makapagsinungaling lang kapalit ng kakapiranggot na halaga. Paano tayo matututo kung hindi natin maririnig kung ano ang totoo? Pag tamad. Sabihin mo tamad. Hindi yan sisipag sa pagpapakyut natin. Kahit, sabi nga dito, kahit batuhin tayo, basta't alam natin kung ano yung katotohanan na nagmumula kay Kristo na ipinaparating sa atin, gawin natin. Maraming hindi lang ngayon kasi, sabi, be sensitive, pero alam niyo, marami lang sa panahon natin ngayon, nag-aarti-artihan. Mga paarti na. Pero ang ihina ng loob
Mabanggit mo lang ng konti yung kanyang, yung itsura, kakasuhan ka na. Mga balat sibuyas, di ba, no? Mga balat sibuyas yan, mga kaartihan na yan. Natuloy tayo, hindi na natin madiretso. Sabihin natin ang derechahan sa mga tao. Pagdating sa salita ng Diyos, ito yon. Hindi tayo pwedeng tatahimik lang. Lalo pa sa inyo tayo. Nagsisimba tayo lagi. Tapos tahimik ka lang pagdating sa usapin ng pananampalataya o anong nangyayari sa atin. Ganito katapang si Jesus. Hindi para lang sa katapangan lang. Kasi kailangan niya maging matapang para mas marami ang maligtas. Para mas marami ang matuto. Father, huwag mong sabihin yan kasi magkakaroon ng depression. Magkakaroon sila ng anxiety. Kaya maraming may depression at anxiety kasi marami ang natatakot magsalita ng katotohanan. Diretsahin nyo na. Mga usapin natin ngayon. Lagi na lang, pagbigyan na natin kasi para tahimik tayo. Ganun lang lagi. No? Para maging masaya sila. Sige na. Hindi nakadepende sa kung ilan ang magiging masaya. Yung katotohanan. Kasi hindi dapat yan binabase sa kung ano ang gusto ng iba. Nagiging subjective, no, yung katotohanan. Kung anong gusto naming marinig na katotohanan, yun. Di ba? Dati po, no? Dati, ha? Di ba tayo mga estudyante naman tayo dati, no? Talagang pag nasa loob ng classroom, yung katotohanan talaga naririnig natin. Pero dahil narinig natin, doon tayo nababago. Pag napapahiya tayo, no? Halimbawa, naranasan nyo na ba yun? Pag sa loob ng classroom, pag sinigawan ka ng teacher, pag namura ka ng teacher, hindi ko sinasabing i-promote natin yun, no? Pero, di ba? Pag namura ka ng teacher, napahiya ka ng teacher kasi nga hindi ka gumawa ng assignment, yun yung katotohanan eh. Pero naging parang pambukas ng, sige, bukas, titiyakin ko makakasagot na ako. Mapagalitan lang eh. Tawagan ng teacher, tawagan ng magulang, i-video natin. Kaya tuloy, mga estudyante, kung mag-graduate ng walang nalalaman, hindi mo pwedeng ibagsak yan. Parang gano'n. Wala nga natutunan. Sasabi, ano nangyari sa K11, K12? May natutunan ba? May mga trabaho na ba ang K11, K12 graduate? Yan lang kasi, natatakot tayong magsalita. Yung quality nawawala dahil lamang, be sensitive kasi yung rights nila, yung karapatan nila. Sana po, no? Muli sa pinakita ni Jesus, may mga pagkakataon na susubukin ang ating pananampalataya. May mga pagkakataon na po pwede tayong batuhin dahil sa paninindigan natin at pagsasalita ng katotohanan. Pero maging matapang nawa tayo hanggang sa huli, katulad ni Kristo. Amen?